Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Kung nanonood ka ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa IPG's Batang Quiapo. Dahil buhay itong si Bullet, ito ang magsasabi sa buong katotohanan sa mga nangyayari tungkol nga sa pagkawala nitong si David, kung saan ay nagkikita-kita na naman ang pamilya Montenegro at ang pamilya Caballero. Nagkakagulatan na lang dahil kasama na ngayon ni Senyor Facundo ang buong grupo ni Primo, lalong-lalo na itong si Tanggol. Sa pagkakataong yan kasi ay kilala na ni Lola Tinding ang mga tao dito na kasama ni Tanggol, at nakita na rin ni Lola Tinding itong si Tanggol sa mansyon ng mga Caballero. Napapaamo ngayon ni Tanggol lahat ng tao rito, lalo na itong si Bettina at Facundo. Gulat na gulat itong si Ramon Montenegro, nanlalaki ang kanyang mata na tila hindi ito makapaniwala, kung saan ay nagtataka ito ng todo dahil kasama ngayon ni Senyor Facundo ang minsan niya nang nakasagupa at nakawan-unwan niya na noong sa budiga nito, kung saan ay agad namang napasabi itong si Bullet dito kay Ramon Montenegro, at talaga namang tinuro pa ni Bullet na ito nga daw umano ay si Tanggol, yung kausap ni Senyor Facundo nga daw umano. Ang pangalan nga daw ng taong ito ay Tanggol, at ito rin daw ang bumira sa kanyang anak na si Jesus, at ito rin daw umano ang kanilang nakabangga doon sa budiga, kung saan ay hindi nila napaslang ito. Lola Tinding, napasigaw ito ng todo dahil nakita kasi ni Lola Tinding sa mukha nitong si Ramon Montenegro, kung saan ay gusto nang lamunin ng buo itong si Tanggol. Kaya agad napasabi itong si Lola Tinding na oo nga daw, tama nga daw umano ang bata nitong si Ramon Montenegro, na ito ay si Tanggol, yung kausap itong si Senyor Facundo, sapagkat ito nga daw umano ang kanyang apo. Ang masaklap ay ito nga daw umano ang tunay na anak ni Ramon Montenegro sa kanyang anak na si Marites. Bali, sila nga daw umano ay mag-ama. Hindi makapaniwala itong si Ramon sa sinabi ni Lola Tinding, sapagkat gigil na nga itong si Ramon dito kay Tanggol, ngunit hindi niya magalaw-galaw itong ating bida, sapagkat si Senyor Facundo lang naman ang bukod tanging katiwala na kasusyo ni Ramon Montenegro sa kanilang negosyo. Kaya sa ngayon ay kinlaro ng todo ni Senyor Facundo itong si Ramon Montenegro at Lola Tinding kung sila ba daw umano ay mag-ama nitong si Ramon. Ayon kay Ramon, kung totoo nga ba daw umano ang sinabi nitong si Lola Tinding, ay talaga namang kailangan niya itong papatunayan kung totoo at sigurado ba daw siya na anak niya itong si Tanggol. Kaya agad sinabi at pinaliwanag ni Lola Tinding kung paano niya naging anak itong si Tanggol, kung saan ay tila bumalik na naman ang nakaraan ni Ramon Montenegro noong kabataan pa nito, yung binanatan niya si Marites at yung paano siya binaril ni Rigor at pinakulong, sapagkat ayon kay Lola Tinding, wala naman din daw talagang kaduda-duda na itong si Tanggol na kanyang anak, sapagkat noong bata pa itong si Ramon at itong si Tanggol ay magkakamukha, walang pinagkakaiba. Ayon dito kay Bullet,
habang nakaturo ito kay Tanggol. Dito nga sa napasabi na muntik na nga daw umano silang tinusta ng taong ito, kaya kailangan nga daw umano niyang maghiganti. Babarilin na sana ni Bulit pero agad itong pinigilan ni Ramon. Wag daw umano niyang asintahin dahil baka ito na nga daw talaga ang kanyang tunay na anak, dahil sa sinabi ni Lola Tinding ay talaga namang totoong totoo at yun talaga ang nangyayari. At sa mukha pa lang din talaga ay kamukhang kamukha na ni Ramon nung kabataan ito, na para bang nakaharap itong si Ramon sa ngayon ng malaking salamin. Kaya agad nagtataka itong si Tanggol dahil sa sinigaw nitong si Lola Tinding na sila ay mag-ama, dahil galit na galit lang din naman itong si Tanggol dito kay Ramon Montenegro. Ayon kay Tanggol, totoo ba daw umano ang sinabi nitong si Lola Tinding na sila ay mag-ama, dahil sa napakahabang paliwanag ni Lola Tinding at sa tulong na rin nitong si Lulunoy para mapapatunayan lang talaga na sila ay tunay na magtatay. Kaya sa ngayon ay sa wakas nakilala na ni Tanggol itong si Ramon na ito pala ang kanyang tatay, kung saan ay minsan na silang nagkabakbakan. Agad namang humingi ng tawad itong si Bulit dahil wala man lang itong kaalam-alam na itong si Tanggol at Ramon Montenegro ay mag-ama pala. Kaya sa ngayon ay bus na rin ang tawag ni Bulit dito kay Tanggol. Kaya yan ang ating sabay-sabay na tutukan. Samantalang sa pagkakataong ito ay nagugulantang na lang ang lahat dahil itong si Tanggol ay dumating na nga ito kung saan nag-hide out sila Supremo at ang buong grupo nito, kung saan ay hindi nakasama itong si Mayor Silso. Ayon kay Tanggol, naiwan nga daw umano itong si Mayor Silso sapagkat natusta ito dahil sa napakalungkot nitong si Tanggol sa ngayon ay napakalungkot rin ng lahat ng kanyang kasama, lalo na nga itong si Marcelo. Nung sinabi ni Tanggol na itong si Bubbles ay natusta na rin sapagkat tila naisip nitong si Marcelo kung saan ay nakaramdam ito ng awa kay Bubbles na parabang anak niya kung turingin. Kaya itong si Marcelo ay nalungkot na rin at nakikiramay dito sa ating bidang si Tanggol. Samantalang itong si Maduna ay ganun rin at agad niya ngang kinausap itong si Tanggol, at dahil dyan itong si Maduna at Tanggol ay medyo malapit-lapit na ito sa isa't isa, kung saan ay dinamayan niya lang naman itong si Tanggol sa ngayon sa matinding problema nito. Kung anong ginawa ni Bubbles, ganun din ang ginawa ni Maduna dito sa ating bidang si Tanggol. Samantalang itong si Santino, unang-una nga itong nakaalam na si David ay natusta na, binaril nga daw umano sa Quiapo dahil napakabilis ngang ibinalita nitong si Luling ng pinakamarites ng Quiapo, kung saan agad sumugod ito sa bahay nila Marites at ang nadatnan doon ay bukod tanging itong si Camille at Santino lamang, dahil itong si Lina ay hindi na ito lumalabas ng kwarto. Agad na patanong itong si Santino kung ano nga ba daw umano ang ibabalita nitong si Chismusang Luling. Ayon kay Luling, ang kapatid nga daw umano nitong si Santino ay burado na sa mundong ito. Nagkakaroon nga daw umano ng matinding bakbakan doon sa kabilang baryo, kung saan ay si David nga doon ang napapasama sa naturang bakbakan. Kaya naman itong si Santino ay hindi ito nalungkot, pero itong si Camille umiyak ito ng tulo. Humagulhol ito kahit hindi pa nga ito sigurado kung si David ba talaga ang totoong napaslang na binalita
nitong si Chismusang Luling. Ngunit itong si Santino ay napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na tama nga lang daw umano na nangyayari ito sa kanyang kuya na si David sapagkat napakasagwa nga daw umano ng ugali nito at ang masaklap ay ito lang lagi ang tama sa mata nitong si Rigor Di Magiba. Kaya ayon kay Santino, hayaan niya na lang daw umano na ito ay mabulok, hindi niya ito sasabihin sa kanyang nanay. Kaya naman sa pagkakataong ito ay agad namang kinuha ni Bullet dahil itong si Bullet ay buhay na buhay. Sinama niya ito kung saan sila pupunta. Mabilis nga itong dinala ni Bullet sa mansyon ng mga Montenegro. Pero kaabang-abang ang ating aabangan sa susunod na kaganapan sapagkat ayon sa ating trusted source ay itong si David ay laking buhay pala nito dahil hindi nga ito tinuluyan ng ating bida dahil nung tinihaya itong si David ay nakita ni Tanggol na ang kanyang inasinta sa bandang likuran ay ang kanyang kapatid pala na itong si David. Umiiral na naman ang pagkamaawain ni Tanggol dahil nagmamakaawa lang naman ng tudo itong si David. Wag daw siyang tuluyan dahil itong si Tanggol ay gigil na nga itong tapusin itong si David. Dito kinausap ni David na maawa nga daw itong si Tanggol, wag lang siyang paslangin, magkapatid nga daw umano sila dahil ayon kay David hindi na nga daw siya umano uulit pa, kailangan nga daw umano maligtas siya sa naturang bakbakan, wag lang daw siyang paslangin ni Tanggol. Kaya hinayaan ni Tanggol ito at pinalikuran niya, sabay kinuha niya itong si Mayor Silso. Agad namang sinugod sa ospital itong si Mayor Silso, pero ito ay hindi na nakaligtas sapagkat matindi nga ang tinamong sugat nito, tuluyan ng namamaalam itong si Mayor Silso. Samantalang itong si David naman ay bit-bit ngayon nitong si Bullet. Nagkakagulatan na lang ang lahat pagdating sa mansyon ng mga Montenegro dahil itong si Bullet at David ay may mga matinding tama nito. Itong si David nga ay may tama pa ito at mismong daladala pa ang naturang bala ng pana sa mga tambay kung saan ay tumama sa bandang tuhod nito. Napatanong itong si Ramon, bakit nga daw umano sila may mga sugat, saan daw sila napapalaban? Agad namang sinabi nitong si Bullet sapagkat itong si David ay wala nang malay ito. Pero ayon nga sa trusted source natin, ito ay buhay na buhay at patuloy ang kanyang pagiging kontrabida dito sa ating bidang si Tanggol at mas lalo pa itong magpapainit dito sa ating mga ulo kung saan ay mas lalong magiging demonyo itong si David sa ngayon sapagkat nabilog niya lang naman ang ulo ni Tanggol na siya nga daw umano ay magbabago at hindi niya na asintahin o guluhin si Tanggol. Ngunit nagkakamali nga itong ating bidang si Tanggol na pinalagpas niya ang mga oras na iyon na hindi niya tinuluyan itong si David dahil ito lang naman ang kanyang pinakamortal na kaaway, mismong kapatid niya pa. Dahil sa ngayon ay itong si David ay nagpapagaling na ito dahil sa kanyang matinding tama. Matagal-tagal rin itong nakaka-recover dahil ayon kay David, pag gumaling daw umano siya ay kailangan niyang hanapin sa lalong madaling panahon itong si Tanggol at hindi nga daw siya umano mag-alinlangang tustahin itong si Tanggol. Ngunit hindi niya magawa-gawa ang lahat ng iyan. Mas lalong kinabahan at nagtaka itong si Olga, bakit nga daw sila napadpad sa lugar na iyon sapagkat sinabi lang naman nitong si Bullet na sa Baseco compound nga daw umano sila napapalaban sa Maynila. Doon nga ang alam nitong si Olga, doon nakatira sila nitong si Bubbles at Tanggol. Ngunit nung ipinakita ni Bullet
ang picture kung saan ay talagang nanlalaki ang mata ni Olga dahil nakita niya lang naman ang kanyang anak na si Samantha bilang bubbles ang naturang nakabulagta sa larawan ay pinakita nitong si Bulit. Ayon kay Bulit, ito nga daw umano ang kanilang pakay sa Quiapo at natusta na nga daw umano nila itong si Samantha dahil itong si Samantha nga daw umano ang pumaslang sa apo ni Senyor Facundo at Senyora Bitina na si Pablo. Ayon kay Bulit, si Senyora Bitina nga daw umano ang nag-utos sa kanila ni David na itong impostor niyang anak na si Jesus kuno napaslangin itong si Samantha, kaya sila sumugod doon dahil itong si Bitina ang nag-utos, kaya itong si Ramon Montenegro ay galit na galit dito sa mga kabalyero. Paano nga daw umano kung napapahamak ang kanyang impostor na anak, talagang hindi nga mapapatawad ang buong mga kabalyero.